Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning po church. Good morning po sa lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin. Magmula po dyan sa ating Facebook Live. Sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. At welcome po muli sa paborito nyo pong programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng The Baptist Church CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Muli tayo po'y nagsama-sama upang matuto ng karagdagang impormasyon patungkol po sa ating kalusugan. Again, good morning! Good morning po sa ating mahal na pastor, Pastor Hill Laurena, and also po sa mga mission churches po natin and mission pastors po natin. Isang mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat at muli tayo po ay may matututunan na naman ngayong araw po na ito. Kaya mas maganda, i-share nyo na yung link na ito upang muli maraming matuto sa ating programa. Alright, di ko na papatagalin pa at i-welcome ko na po ang aking pinamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, Doc Julie. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat at salamat sa Panginoon dahil parang on time tayo. Amen, amen. Yes. Kaya biyaya po ng Panginoon yan dahil talagang 1 hour ako nag-iintay na naman na Grab. At syempre, nakapag-share ka na naman. Yun talaga yun. Kaya laging masaya ang lola eh. Pag just one more soul. Yun. Anyway, nawa kayo rin. Oo. Binabati ko na agad ang mga taga-North, South, East, and West corners ng ating simbahan. Hello po! Hello kayong lahat dyan, mga area leaders. At nagkukumahog na mag-invite ng mga mothers. Oh yeah. Oo, sa amin lang, yun talaga namang Grabe na. Parang sa amin pa lang puno na. Yes, actually, isa yan sa mga big events ng ating simbahan, ang Mother's Day and Father's Day. Kaya might as well ay tayo po'y lahat makapag-involved sa pag-i-invite ng bisita. Okay, at maraming salamat din sa mga, sabi nung may nakausap ako na hindi na daw tayo bumabati ng mga Live viewers. Hindi, yung Mga? sponsor. Ay, oo. No, nakakalimutan na kasi natin. Rollins Marketplace. Oo. Fresco Cart Marketplace. Oo, kasi Totoo po yan. nanonood daw yung mga ano nila doon. Oo. Hello po sa mga buggers. nandiyan sa ating Rollins Fresco Cart Marketplace. Oo. Sa lahat po naman nandiyan sa Marikina market, I hope na kayo po ay nag-enjoy sa ating programa. Yan po yung mga nag-deliver door to door. Wow, amen. Oo. At syempre ang sino pa ba? Si Mayet, yung kanyang press egg. Yon, oo. Sabi rin ni yung kanyang Wakol product. Ay, oo. Ma'am Aida, Wakol products. Tama sa Mother's Day. Oh, yes. Oo. Sa mga gustong umorder po ng mga Wakol products, approach Ma'am Aida lamang po, no? Ma'am Aida Nool. At And also kay kay Sir John Joel, yung Want to Give ba yan? Want to Give. Oo, Want to Give. Kaya Sir John Joel, yan po yung kung gusto niyo po umorder ng mga t-shirts, mugs, mga customized t-shirt, mugs, and kung ano-ano pa man, bags, tote bags, yan. Pwede nyo pong i-approach yan. Lalong-lalo na ngayon darating na Mother's Day. Kaya mas maganda meron kayong mga young people, ay meron kayong baon na regalo sa inyo pong mga nanay. Ayan. And also, sa mga fathers din, dapat meron kayong regalo sa inyo pong mga asawa. Yan ang maganda, mga kapatid. No? Kaya, inaanyayahan po namin kayo, yung mga na po namin yan, small businesses po namin na yan, tangkilikin po natin. Kasi yung mga yan ay may kanya-kanya rin mga commitment sa ating simbahan. Kaya makakatulong po tayo sa kanila. And as well, makakatulong din po tayo sa kabuhayan po nila. No? Ma'am Genesis, ang Ma'am Genesis, ang Castle's Kitchenette and Sari-Sari Kitchenette. Lahat na binibenta ni Ma'am Genesis Name it. Oo. Kaya niya Kaya shout out kay Ma'am Genesis and also kay Ma'am Aba. Oo, yung mga cakes niya. Oo, mga cakes. Ano nga ba pangalan nung kanyang nakalimutan ko na. Saka si Ma'am Rhea. Ma'am Rhea, oo, ang napakasarap niyang chili paste, garlic chili paste, napakasarap po talaga. Ma'am Rhea, shout out sa iyo. Wala na, umpisa tayo.
Di ba bawal sa'yo yun? May gird ka. Wala. Walang bawal. Wala na, walang bawal-bawal pag mga ganyan. Okay. Shout out to Ma'am Genevieve Gaa. Happy watching po sa inyo at kay Ma'am Blessy May Jeronimo. Special mention kay Vince. Ay, hello, Sir Vince. Yan. Salamat sa pagdaan-daan mo dito. Padaan-daan lang. Ayan, hello po. And kay Ma'am Raquela Harilla. Ayan, hello po. Magandang umaga po Bakit sa naman inyo. itong cellphone ko pagka IP ayaw umandar? And also kay Ma'am... Alam mo na. Diyos. Ayan, kay Ma'am Daisy. Ayan, kay Ma'am Daisy Quiñones, hello po. And also kay Ma'am Gemma Krampatanta. Kay Sir Abraham Diayon, ayan, sa mga kasama niyo po dyan, Sir Abraham. Si Sir Abraham, isa po siyang task force or isa po siyang sa Paranaque, traffic enforcer dyan sa Paranaque. Shout out sa inyo po dyan, sa lahat po ng mga nanonood. Minsan nagsasama po siya ng mga kasama niya para habang nanonood ng TBL, ng programa po natin. Every ano po yan, nanonood po yan. Yung carrot cake daw, ma'am, ni Ma'am Rhea, sabi ni Ma'am Linda Quiñones. Ayan, napakasarap po talaga niyan. Saka si Sir, yung ma'am, yung nurse, hindi, yung Agadia, Agadia. Oo, yung chocolate cake niya. Oo, ni Sir Agadia. Oo, pinatikman tayo. No? Oo, napakasarap. Oo, kaya... Saka Sino ba? Si Ma'am Genesis? Kaya mga kapatid, kapag meron po silang mga ganyan, mga small businesses, talagang tangkilikin na natin ang sariling atin. Ma'am Gemma Factor. Ayun, oo. Ano pong mga Ma'am Gemma? Name it. Name it din mga paluto rin yan. Mga usually kakanin. Ayan. And also, syempre, yung kay Ma'am Lucy Bilo. Oo, parang parehas din yan kay Sir John Joel Nool mga customize. Romero. Oo, Ma'am Rona Romero, yung sa mga gusto magbalikatan po dyan, pwede niyo pong puntahan ng kanyang mga wardrobe mo doon Oo, yun ang yung mga damit Ang daming yan. Kaya nga pag name it din. I-order niya. Ayan si Ma'am Cheryl Agadia. Yun, siya pala yun. Yung nagbe-bake ng chocolate cake. Yan, napakasarap din po ng chocolate cake nila. Kaya tangkilikin po natin ang sariling atin. Marami nagpapatikim. Nalilimutan ko lang po. Pasensya. Na lang, isulat nyo na lang po dyan sa inyong mga comment. Shout out to Ma'am Helen Kapundan pala. Hello po, Ma'am Helen. Napakasarap din nung binibigay niya sa ating ma'am. Yung salt egg, yung tawag nito, itlog na pula. Ang sarap po niyan. Kaya Ma'am Helen Kapundan, shout out po sa inyo. Nag-promise yan ng avocado. Uy! Yan. Wow. Marami raw doon sa Alam po si Ma'am Helen, siya ba taga Rojas? Opo. Nandyan yung ating pastor. Nandyan po ang ating mahal na pastor, Ma'am Helen. Baka pwede niyo pong puntahan. Padala nyo na lang po doon. Opo. Kay Maki. Ayan, hello po. Shoutout kay Ma'am Helen Kapundan. Nagme-message lagi sa akin yan si Ma'am Helen Kapundan. Sabi niya, Sir, ba't wala ka sa IP? Yan na nga. Wala ka sa IP, sir. And anyway. Alam niyo na po ang dahilan. Ini-inform ko naman po siya. Parang malapit na rin po siya sa Rojas City. Yan. Makapunta. At maraming salamat at nawa ay tawagin na kaya natin ng ating Tagapagsalita. O napapagod pa. Sige. Anyway, shoutout rin kay Ma'am Marie Chris Marciano and also kay Ma'am Mylene Cosare. Ayan, nanonood na sila. Ang Fresco Cart Marketplace. Hello po sa inyong lahat. Randy Cosare. Oo. Ayan, sa lahat po ng mga bagger dyan or kung sino man po mga nandyan sa ating mga nanonood sa ating Fresco Cart Marketplace. Salamat po sa Panginoon. Ayan. Hello po sa inyo pong lahat. At I hope na kayo po ay patuloy na mag-enjoy sa ating programa, matuto sa ating programa, no? Kaya shoutout ko din kay Ma'am Marie Chris sa ating all the way from Quezon. Akalain niyo po 'yun, no? All the way from Quezon pa itong mga nanonood sa atin. At least ayos naman ng signal diyan. Opo. Hello po kay Ma'am Susan Teodoro. Ayan. So again, sa lahat po ng mga mothers, no, ay mag-imbita po tayo ng mga nanay
sa ating nalalapit na Mother's Day. Ayun. So again, ay salamat sa Panginoon at tayo po ay nagsama-sama. Kaya matuto ulit tayo sa ating programa at I hope na kayo po ay ready na upang makapakinig at matuto mula po sa ating tatalakayin ngayong araw po na ito. Alright, sige po, let's all welcome ang ating tagapagsalita for this morning. Let's all welcome, walang iba kundi si Doc Eugene Mendoza. Good morning, Ayan. ma'am. Good morning, Doc Eugene. Ayan, at bati muna tayo sa mga live viewers natin. Yan. Good morning po sa inyo pong lahat. At salamat po muli. Andito po kami ulit sa Amen. Amen. All right. So, salamat sa Panginoon at tayo po ay nagsama-sama despite of the Kompleto tayo oh ngayon, yes, ano? yes. So, minsan pag Thursday talaga ay biyaya po ng Panginoon at tayo po ay kompleto ngayon. Ayan. Shoutout ko kay Ma'am Sally Goyena. Ayan. And also kay Sir Ramon Escalada at kay Ma'am Maribel Maamo. Ayun. Hello po sa inyo pong lahat. And ayan, madami na pong bumabati sa inyo dito, Doc Eugene. Sabi si Maribel Maamo all the way from Pinamalayan, Mindoro. Wow, hello po. Ma'am Maribel Maamo, kumusta po? Kasama po kayo palagi sa aming prayers sa Southeast Mothers. Wow, amen. Kasama po si Ma'am Susan Chodoro. Wow, hello po sa inyo pong lahat, no? I hope na nasa maayos po kayong kalagayan. And also, andito na rin po nanonood na rin si Ma'am Ami Siena. Ayan, and also si Ma'am Rhea Espiritu. Ayan, hello po. At marami-rami na pong nagsusubaybay po sa atin ngayon. At I hope na kayo po. Kung meron kayong katanungan mga kapatid, i-comment nyo lang dyan sa ating comment section box upang muli kami po ay maging blessing po sa inyo. Okay? Ayan, nanonood na rin si Ma'am Beng. Ma'am Beng Dingding, hello po. Gusto ko din baka makalimutan ko na naman ang mga senior citizen. Hello Yun, kayo oo. dyan. Oo, tatay ka ba, nanay ka ba, at Mami Hilda, good morning po. At sa lahat ng mga senior citizen, Yan, mga oo. kakosa. Ingat, ingat. Mainit ang panahon sa mga senior citizen. Okay? Alright, sige po. At tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid. At sabi ni Ma'am Maribel Maamo dito, thank you daw po. Thank you po, sabi niya. Welcome po. Alright, sige po. At muli itutuloy po natin yung naudlot nating discussion previously patungkol po doon sa food poisoning. Ayan. Kaya kung meron kayong mga tanong mga kapatid, ay ilagay nyo lang yan sa ating comment section box, no? At tatalakayin po natin yan at susubukan po nating sagutin sa abot ng aming makakaya. Okay? So, tutuloy po natin yung discussion patungkol po sa food poisoning at doon tayo natapos sa mga komplikasyon. Ano ba yung mga komplikasyon na dapat or mga pwede nating makuha pagdating po sa food poisoning? At may mga natalakay pong ilan si Doc Eugene, kaya itutuloy niya po yung kanyang discussion for this morning. Sige po, Doc Eugene. Yun. Sir Romir, ano mo na lang, lakihan mo na lang. Yun. Ayan. Para hindi makita yung init ng ulo ko. Sige. Ang pag-uusapan po natin ay yung complications po. Siguro kung sino yung mga nakapanood na po ng previous episodes po nito, yung food poisoning, ay i-correlate nyo na lamang po dito. Agad-agad ba yan? Di ba kasama pa yung dehydration bago yan? Ito. Yan. Yun, tama. Yung komplikasyon po, pagka nag-food poisoning, kasi nga po meron pong pagsusuka at pagtatae. Madalas po yan, siyempre po, it concerns the gastrointestinal tract. So, kailangan kasama po, mauuna po na iisipin po natin ay yung pag-lose po natin ng fluid. Kasi nga po nagsusuka, nagtatai pa. Yung minsan po ay sabay pa po yan. Habang nakaupo po sa bowl, sumusuka rin yung pasyente na ang sabi nila, or kung kayo po ay nakaranas na, yung parang babaliktad po yung inyong sikmura. So,
talagang magkakaroon po kayo ng complications kung hindi po maagapan. Unang-una po ay dehydration. So, naintindihan nyo na po yung dehydration. Hindi lamang po pagkawala po ng tubig, kundi salts and minerals. Kaya nga po, pagka nag-vomit po kayo at nagtatai na po or loose bowel movement, ay lahat po yan mauubusan po kayo pag hindi naagapan. At lalo pong mas delikado po ito sa mga adult kasi kaya pa nilang i-tolerate yan. O, iinom mo yan, isusukan niya, papalitan niya lamang po. Pero yung sa mga bata, ay hindi mo siya mapilit na uminom kasi alam niya, isusukan niya rin. So, hindi advisable po sa mga bata kung ganyan na po, ay dadalhin na po sila sa hospital dahil mas maigi po na bigyan na po sila ng IV fluids. Children, older adults, and people with weakened systems or other illnesses may not be able to replace the fluids they've lost. They are more likely to become dehydrated. Sino po yung mga ganon? Lalo na po, yung mga may chronic kidney disease, ay talagang hindi mo basta-basta palitan po yung tubig kasi may limit din po yung pag-inom po nila ng tubig. At ganon din po sa mga weakened immune system, baka masobrahan nyo rin po ay hindi po nakakagaling, kundi lalo pa po silang yung literal na salita nila na para silang nalulunod. Kasi hindi kaya ng kidneys po nilang ilabas po lahat po yon. Kaya lang, minsan po ay sasabihin lang, hindi, okay lang po yan. Tandaan nyo po, yung mga matatandang wala pong problema medically, kaya po nilang makalampas po nito. Kahit makaranas pa po sila ng dehydration, kaya po nilang malampasan po ito. Kasi kaya nga tayo nagbibigay ng oral rehydration solution para mapalitan po yung mga electrolytes po na nawala. So kung yung mga bata, lalo na po yung mga sanggol, ay huwag yun na pong hintayin na magkaroon po sila ng mga simptomas ng dehydration, dalhin yun po kaagad sa hospital. Yun. Okay? Maganda po yan. Magugusto ko pong ring natin, yung pagdiinan natin. Kasi yung ibang mga parents, Doc Eugene, minsan inaantay pa nila ng 4 na araw, 5 araw, or talagang yung tipong nakikita na nila na hindi na kaya ng bata, saka lang nila dadalhin sa hospital. Yun po yung ang madalas na nangyayari, kaya nga akala nila parang normal lang kasi nilalagnat, nagsusuka, tapos nagtatae, parang okay lang din sa kanila. Kaya nga pagdating dun sa hospital, hirap na yung mga doktor. Di ba, Doc Eugene, isa sa mga kadahilanan kung bakit mahirap sweruhan ng isang tao kasi dehydrated na. Dehydrated na, nag-collapse na rin po yung blood vessel, yung Yun. veins mo nila. So, hindi basta-basta po mabigyan. Yan. Kaya, you must realize the urgency of the situation. So, pagka ganyan po, dalhin nyo na po kagad. Ang madalas pa po namin maririnig ay pupunta po sila. This is reality because I have experienced this in the hospital. I'm exposed in the hospital. Sasabihin po ng pasyente, wala po kaming pera. Huwag na kayong pumunta sa mga private hospitals or private clinics. Dalhin nyo na po sila sa government or DOH hospital. Huwag nyo pong idahilan. Sorry to say this, but it's really sad to say. Huwag nyo pong ibaling yung guilt po ninyo sa mga doktor o sa mga nurses or other healthcare providers, pati nga po sa health center. Huwag nyo naman pong ibaling na wala kaming perang pambayad. Wala nga po. So pumunta po kayo sa mga DOH hospitals and they are able to evaluate how urgent your situation is. Kaya hindi po, kung yung mga ganitong sitwasyon po, hindi nyo na po kailangang pumila. Pwede na po kayong dumiretso sa emergency room. Kasi po, if ever you choose to go to private clinics, talaga pong malaki po ang gagastusin nyo. Yeah. So,
sabihin nyo, this may be one of the reasons why you will not bring your patients immediately to the hospital because you will reason out you don't have enough funds or you don't have enough money to pay the doctors or the hospital. I would advise that you go to all the OIS hospitals. They will not deny you kasi pwede nyo po silang kasuhan if ever. Pero alam na po ng mga healthcare professionals po, especially if they are employed in any DOH hospitals, na sasabi na po sa kanila po yon. Of course, kasama po sa kanilang sweldo na po yon. So they cannot complain. Dalhin nyo na po kagad sa hospital or meron ding health center na siya na po magsasabi sa inyo na kung if ever, hindi ba naman ganun kagrabe, ay bibigyan po kayo ng mga electrolyte tablets pero as I have been saying, this would not be enough. Kailangan niya na pong mabigyan po ng fluids through IV fluids. Kaya dalhin na po yung inyong pasyente. Kasi usually, the management of dehydration or vomiting simultaneous with loose bowel movement or diarrhea ay we put the patient to NPO or nothing per orem. Wala na pong ibibigay anything by mouth. Kasi po, ang problema po kung meron na pong food poisoning, it will cause increase peristalsis. Yung peristalsis po yung galaw po ng bituka mula po sa esophagus down to the large intestine. Kaya po lalo pong sumasakit at nagsusuka po yung pasyente kasi hyperreactive na po sila, nagka-cramps at the same time peristalsis. That's why we put patients on NPO. That's the rationale why we put our patients on NPO just to give rest to the GIT para lang makapag-relax po siya. Kasi anything you put in may be put out later. Hindi na po niya ma-absorb, lalabas lamang po o dadaan lamang po sa gastrointestinal tract. So, lalo na sa mga bata, you cannot just tell them to drink the oral rehydration solution. Of course, it doesn't taste good. Alam niyo po yung mga matatanda, yung solution na yon, the children or infants may not be able to tolerate. Kahit pa ihalo nyo po yan sa gatas po nila, they are very sensitive to distinguish the taste. Meron naman pong mga fluids na intended for infants na naglalasa na po siyang juice. Kaya makikita nyo po, meron pong orange juice, merong apple juice, pero artificial flavoring na po yon. Just for infants to appreciate the taste. Kasi sa mga matatanda, we can tolerate the taste. Di mo maintindihan whether it be sweet or sour or salty. Kasi yun po yung laman po yon dahil meron pong sodium, may chloride, may potassium, pinaghalo-halo na po yon. Kasi po sa severe dehydration, ang isa pang dahilan pa yan, pag kung if you lose too much potassium, it will cause paralysis, temporary paralysis. So, hindi na makagalaw, parang ang lambot-lambot na ng katawan. And sometimes, if this happens to children, nagpapanik na po yung magulang na siya po ang unang problema, nag-i-hysteria na po. Kasi hindi niya po naintindihan po yon. Okay? Alright. Ma'am, gusto lang paalala kasi tinatalakay natin kanina yung mga pwedeng magastos ng isa. Kasi minsan doon natatakot yung yung mga parents and yung mga ibang individual na magpa-check up. Pero kahapon kasi meron pumunta po dito isang tawag po nito, nagmamay-ari po nung clinic o po naka sila sa Yakap Foundation, ma'am. In-explain niya po sa akin na itong
itong mga kasi may in-offer yung government sa atin. The yakap is being advocated by, we are very blessed in Taguig because the mayor is advocating the yakap. Yes. Only you have to enroll. Opo. Hindi pwedeng, ay, punta ako sa yakap. To make things in order, kailangan po kayong magpa-enroll. Hindi po yung, ay, sinabi na libre kami dito. Hindi po ganun. We should understand that we should follow orderliness. Para every time you go to the yakap, wala po kayong babayaran po doon. So, kaya lang po, you have to enroll para makuha po nila yung database. Of course, as far as I know, you can enroll where your residence is. Hindi ka pwedeng mag-enroll sa Makati, taga-Taguig ka eh. Kasi nga po, database po ito. Statistics po, kinukuha rin po nila yon. Sasabihin nyo, importante ba yun? Yes, it's very, very important. Kasi statistics po yan, how many patients have, have availed of the yakap in Taguig. O, ganun yun. Yeah. Magkaiba po na yung, kung if ever, paano yun? Kung nagka-emergency ako, nasa Makati ako, okay lang po yun. Kung nasa probinsya ka, nagkaroon ka ng problema, they cannot even deny you. Pero, sabi ko nga, para maayos yung lahat po ng recording po dito, if you are from Taguig, you should go to Yakap in Taguig. Marami na po Opo. Yakap clinic po. Accredited po yung mga clinic na yan. Pero ito rin po yung sasabihin ko, not all clinics are Yakap accredited kasi dapat PhilHealth accredited po sila. So you have your options. You are not forced to go to those clinics which are not Yakap accredited. You have always your options or you can choose to go to Yakap accredited private clinic. Even in private clinics. Hindi po lahat po ay public po yon. The Yakap program ng PhilHealth ay pwede pong available only in Yakap accredited clinics. Opo, yun po yung, kaya nga po yung pumunta po dito, in-explain niya po sa akin po lahat yan, patungkol po doon sa yakap. Kaya it's a good thing, dito po sa church po natin, inopen po nila yan. So lahat po ng mga pwedeng magpa-enroll, i-schedule po natin yan. Kaya sasabihin ko rin po ito sa ating mahal na pastor with regards po sa mga gagawin po na yan. Kaya it's a great blessing kasi nilatag niya sa akin yung mga lahat ng libreng pwedeng gawin sa isang pasyente. Kaya actually yung school lang po talaga natin yung inaano nila parang gusto nilang or na-recognize nila kasi in preparation sa darating po na pagpasok ng eskwelahan. Pero sabi niya, nakita niya yung church, sir, pwede po yung mga church members po ninyo. Iano po natin sila, i-screen po natin sila. Libre po ito lahat. Kaya sabi ko, sige po, maganda po ito. Kaya yun po yung kagandahan po nito mga kapatid. If you are enrolled in the Yakap, libre po yung consultation, yung laboratories, and more or less 20 drugs. Yes. Kaya kung kayo po ay kasama na po yung mga vitamins, even pregnant women, they can avail of it. Opo. Kasama na po yung laboratories like CBC, urinalysis, HBS antigen, HbA1c, FBS, and also X-ray if needed. Pati po yung mga kung talagang kailangan nyo po yung more sophisticated laboratory or ancillary procedures, this time they may ask you if you have PhilHealth. Kasi po, i-ano po nila sa PhilHealth. Opo. Sabi nga po nung pag ikaw ay naka-enroll doon sa yakap na yon, meron kang nakaalat na 20,000 pesos. Akalain mo yun? 20,000 pesos a year yan Grabe. Huwag niyong asahan na 20,000 pesos every time you go to the clinic. Hindi po. 1 taon na po yan. Yo po. Kaya ang dami pong hindi nakakaalam po niyan mga kapatid. Kaya sana
ay ma-avail po natin yun. Kasi nga, ito po yung sad thing na nangyayari po sa ating bansa. There are private clinics that di nila declare daw, Doc, na sila po ay under-yakap. Yun yung po yung sabi nung kasi... Kung ganun po, pwede kayong, pwede nyong idulog sa yan. Opo, kaya nga sabi ko pwede nating maano yun, ma'am, kasi grabe naman yun. Pagpasok doon, magpapakonsult sila, tapos biglang magbaba, libre naman. Nakapost Paskil. po. Nakapaskil po na PhilHealth accredited. Yan. Kung wala po yun, don't expect. Opo. Kasi po, meron din mga limit, meron din mga laws na sinusunod ang mga yan. Kagaya ng mga private hospitals, matagal pong pinagtatalunan. Once you are admitted, before you are admitted in a private hospital, they can demand you a deposit. Yun. Wala kayong pwedeng ireklamo po doon. Nasa laws po yan. So kung if you cannot afford, you may transfer to other hospital. Yes. Huwag nyo pong idadahilan na namimili po. No. Hindi po. Kasi po, nasa laws po yon. Yung mga private hospitals po, meron pong implementing rules and regulation po under yung sa private hospitals po. Gusto ko lang itanong, ma'am, yung kasi ang naririnig ko, yung kailangan yung indigent ka. Ibig ko sabihin, may level para masama ka dyan sa yakap. Hindi naman po, ma'am. Open po ito sa lahat. Hindi kasi yung kapatid ko, ay kukunan pa siya kung anong trabaho, yung Hindi na po. ganyan. Kaya sabi ko, sometimes, depende na yan dun sa mga yakap, na yan. Ang importante nga ay mag-enroll. Opo. Kung hindi ka pa-enrollan dahil ikaw ay may kaya, ay nasa na yon, pwede mo nang Yung sabi po sa akin kahapon, basta mag-enroll ka lang. Mag-enroll ka lang. Wala pong Kasi pinipili. Opo, wala po siyang pinipili. Everyone can avail po ito. Yan po yung sabi po nila, basta mag-enroll lang. If somebody will tell you lang, kagaya po sinasabi ni Ma'am Julie, pwede kayo magreklamo. Oo. Kasi open po ito sa lahat, mga kapatid. Kaya nga, yun yung sabi niya, ang gusto nga nila the more the merrier. Yun yung sabi no. Kasi nga, tulong po ito sa sa sambayanan po natin na ma-monitor yung health ng mga tao. Kaya akalain nyo po yun, libre yung FBS, libre yung... Maraming daming libre. laboratories. Opo. Pati yung chest x-ray. Chest x-ray, urinalysis, ano pa yun? ECG. If ever you need ECG, libre po yun. But again, ito po yun. Huwag kayong mag-demand ng chest x-ray kung yung clinic, wala naman pong radio doon. Kung ano yung available sa clinic na yun po ang pwede nilang ibigay sa inyo. Huwag kayong magagalit. Di ba libre ang chest x-ray dito? Paano nga po sa clinic? Wala naman pong x-ray. x-ray. Kasi sa tagal ko na rin sa medical practice, magdi-demand yan. Sasabihin ko, kahit nga po gusto nyo magpa-x-ray, wala nga po dito. Anong gagawin natin? Yeah. Kahit patambling-tambling tayo nito, magsuntukan tayo dito, wala akong maibibigay sa'yo na radio machine or x-ray machine. Kaya bibigyan po kayo ng request to be done. For example, galing po kayo sa Yakap Clinic. Sabihin natin, all the requests are not available in that clinic. I-refer po kayo. Now, meron po tayo sa Taguig. Yung Taguig General Hospital, doon po kayo pumunta. As far as I have heard, many good news sa Taguig General Hospital, they will attend to you. Ibibigay po sa inyo. Again, kahit sinasabi po namin, these are all available in Taguig General Hospital, kung milyon-milyon na po ang pumunta doon, nauubusan din po sila. So, sasabihin sa iyo, pwede po bang bumalik po kayo sa ganitong araw, ganitong petsa, huwag kayong magwawala. Akala ko ba available po dito? Marami na pong mas nauna po sa inyo. Kailangan din po natin maging reasonable sa lahat ng natin. We cannot demand anything we want. And these are only privileges.
hindi naman nyo po right. Iba po yung right sa privilege. Yung privilege, pwede pa rin po tayong maghintay. Kaya kung hindi po available, pwede kayong bumalik. Huwag kayong makipag-away. Yung empleyado po nyong kausap, kunyari, yung nasa pharmacy, sasabihin po sa inyo, naku po, sorry po, naubusan na po kami. Hindi po kasalanan nung taong yun na naubusan po siya. Huwag niyo pong awayin. Kasi po, hindi naman niya tinatago yung gamot. Hindi naman niya tinatago yung mga chemicals na reagents na kailangan po sa laboratory. They are merely employees po na binabayaran siyempre ng tax natin. Pero hindi po sila pwedeng, hindi naman po sila nagbubuga ng gamot pag naubusan po sila. So we should be very considerate enough. Pare-pareho po tayo. Nagtatrabaho sila, depende po kung ano yung job description po nila. Pag naubos na, wala tayong magawa. Kahit pa balatan yung buhay po yung empleyado, wala po ibibigay. Siyempre, meron pong periodic na pagdating po ng mga gamot, medical supplies. Magkaiba po yung medicine sa medical supplies. So, and reagents, chemical reagents para sa laboratory at sa chest x-ray ECG. Yung isa pang, buti na lang na pag-usapan po natin ito, isa pang problema po natin yan, sa volume po ng pasyente, madali rin pong masira yung machine. So, sasabihin sa'yo, oo nga po, meron po kaming x-ray machine, nasira po. So, sa gobyerno, hindi, pag nasira yung x-ray machine, sige, bukas bili tayo ng bago. Hindi po ganun. Intindihin nyo rin po yun. Yeah. So, kung yung ECG machine, pag nasira, pwede po nilang paggawa. Pero kung sa malalaking ospital, ay supposedly, every department ay meron. Pero hindi po ganun nga. In reality po, hindi na, sad to say, ay hindi po. Lalo na po sa government hospital. Libo-libo po ang nakapila. Yeah. Siyempre po, meron pong limit ng machine. Talagang masisira siya. Overwork na po. At isa pa pong limitation po ng machine, hindi po siya pwedeng magtrabaho ng 24/7. Meron din po silang rest at maintenance day. Pag sinabi po nilang wala pong x-ray po ngayon, Friday po ngayon kasi maintenance day, huwag kayong magmumura o magwawala. Kasi marami po kong experience dyan. Paano naging ospital to? Isira nyo na lang. Meron pong sinasabing maintenance day. Kasi lilinisin po yung machine. Kung may sira, kulang po ng reagents, yung mga ganun po. Kailangan pong mag-set ng araw. Kaya po, pag nag-schedule po, ay hindi po nila ilalagay sa Friday kasi maintenance day po yon. Okay? Sana maintindihan nyo rin po yon. Yun. Kahit sa private hospital, may maintenance day po. Yun. Sir, meron din ba silang binibigay na ID? Kung As far as nag-register I kayo? know, meron. Parang ang pinaka-ID niyo na ma'am yun sa eGov. Yung nandun. Pag basta mag-i-enroll ka po doon Doon po kasi lahat ng manggagaling lahat, ma'am Pag nag-enroll ka na sa eGov, yan, nandun na yung pinaka-account mo para ma-monitor ka Yun po na nila. Para Papakita. kung pumunta ka doon, yun lang ang Opo. bubusan nila. Yun na, doon na lang gagawin, ma'am. Kaya pag tinipa nila, may pang na certain number ka na doon na. Agad-agad. So yung enrollment, doon mismo sa eGov. Opo. Not necessarily yung sabi mong pupunta dito and then... Opo, hindi naman po. Okay. Parang tuturuan lang po nila tayo kung paano po mag-enroll. Kasi, sila ma'am kasi sabi nila, hindi na kaya ni government yung i-cater yung mga tao. Kaya sila sa mga private clinics na po. Kaya yon. Kasi parang sobrang dami na rin ng volume. So, ang ginawa nila, humanap sila ng mga private clinics para associate yung yakap sa mga private clinics na po. Kaya yung isang pumunta dito, ma'am, na private clinic, yun po yung parang titipain natin doon sa eGov na doon tayo mag-e-enroll. Doon sa private clinic Saan po na ba yun. siya? Yung pumunta sa'yo. Good Heart po. Saan yan? Bantay? Central Taguig. Dito lang po. Hindi ko alam.
Basta dito malapit lang po sila. Kaya in-offer po nila yung ano nila. Maayos din naman po yung clinic at pinakita po nila sa akin kung ano po yung ano nila. Tsaka ang ano ko dyan, kailangan natin ng national ID. Kasi in every ano na yan ng e-gov, tatanong nila yung ID mo kung ano. Kaya national ID po. Kaya kung wala pa po kayo, mag-enroll po kayo. Opo. Kasi yun na po ang pinaka ano ngayon pinaka hinahanap, national ID. Kaya for info lang naman. Kasi minsan pupunta kayo doon or ano kayo dyan sa mga e-gov na yan, ay tatanungin po ang national ID. Kung wala kayo, madedelay na naman kayo. Kaya kailangan, kasi medyo matagal nang pinaano sa atin yung national ID . Yung iba, yung iba hindi binabaliwala yan. Opo. Pero ngayon po, yan na po ang pinaka-importanting tatanungin sa atin ang national ID. Yan. Sa tanong po dito ni Ma'am Marie Chris Marciano, Sir, pwede po pa kami dyan kasi estudyante naman si Caleb diyan. Thank you po. Ma'am, mas maganda kung dyan na lang po kayo. Marie Chris, nakakatuwa. Pupunta ka pa dito sa Taguig. Meron naman po dyan. Meron naman po dyan. Opo. Meron yan. Sigurado akong meron dyan. Mas malapit. Opo. At mas maiksi ang pila dyan. Hanap lang po kayo, ma'am, yung accredited po ng Yakap Foundation. Yan po yung hanapin nyo po ng mga clinics. May mga private, pero almost lahat po yata ng government, ma'am, di ba? Yes. Pero may mga private Obligado po ang gobyerno, government hospital. Meron po silang, kung napapansin niyo yung TB dots, Mm. di ba? May TB dots. Sa gobyerno din po yan. Yung Yakap, lahat po ng gobyerno. Ibibigay po sa inyo. Wala pong bayad. Wala pong Wow. bayad sa consultation fee, yung accredited drugs, yung accredited laboratories and ancillary procedures ay wala pong bayad. Yeah. Pero may limit po Oo. sa gamot. Up to 20,000 po yon. Yan. Sorry to say. Sabi po may dito limit ni po. Sir Michael Bagyon, meron din po bang Yakap dito sa Negros? Baka Meron halik po. dito sa Ay, siguro may bayad na po dyan, Pastor Mike. Kung halik dyan, ay may bayad na po yan. At least dito sa amin sa sa Pilipinas, ay libre po yung Yakap. Alright, and also may tanong din po dito si Ma'am Linda. Magkaiba daw po ba ang Yakap sa malasakit? Ay, yung Yakap po yung pang outpatient consultation po. Pero yung malasakit, kunyari, galing na po kayo sa Yakap or any DOH sa hospital at sinabi sa inyo, kunyari, chemotherapy or yung mga nabalian, yung bakal, you cannot afford. Kasi hindi rin po lahat libre kahit sa government hospital po yon. May yung pondo para sa bakal ay hindi po pwedeng gamitin yung pondo para sa chemotherapy. Pag nauubusan po sila, ay pwede po kayong i-refer po sa Malasakit Center. Again, malaki pong maitutulong po yung Malasakit Center. Kunyari, yung bakal na kailangan nyo po, worth 100,000, pwede pong ibigay ni Malasakit Center po ito. Again, kung ibibigay po sa inyo, lahat po, dadaan po kayo sa proseso. Hindi po pwedeng pagka binigyan po kayo ng referral. Yung referral ay dapat ibibigay po yung attending physician po Opo. ninyo. Hindi po pwedeng manggagaling Sa sa iba. yung nurse, yung malakas sa malasakit, hindi po pwede yon. Kunin nyo po yung referral, dadalhin nyo po sa Malasakit Center, sasabihin po sa inyo kung kailan kayo babalik, at I just don't know kung kaagad-agad pong sasabihin sa inyo how much you can avail. Again, hindi nyo lahat. Kung kailangan nyo ay 200,000, ay ibibigay sa iyo ng Malasakit yung 200,000. Depende po. Saka dito, magbabaon tayo ng tiyaga. Oo. Hindi basta nagpunta ka doon, maano ka na kagad. Minsan it takes Patience. Kahit pa senior, PWD,
Sino ba nangangailangan ng malasakit? Di ba? Saka hindi Yung lang may tayo sakit. yung tao dito eh. Oo, yung may sakit. So, ibig sabihin, kung cancer patient ka, PWD na yun. Oh. So, hindi kayo pwedeng, ay, PWD ako, senior ako. Naku, sa totoo lang, senior na ako sa bangko. Huwag kang pumila sa senior. Kasi mabagal kumilos. Mas pumunta na lang ako sa regular. Oo, parang ang ano ngayon pag senior ka, less ano ka na, Mm-mm. less priority ka na. Ang inaano kasi, ang Konti tendency, na lang daw kasi. Oo. Mas- parang buong Konti na mamamayan. lang yung... Grabe naman, less priority. Bakit naman Alam nyo, ganon? Totoo. Alam nyo, maraming ibinibigay na, I learned my lesson. Pupunta ka sa bangko sa dami na ng senior. Punta ka na lang sa regular kasi mas mabilis ang kilos doon. Kaya wag ka nang, ay senior ako, mauna ako. Pero pag kumain ako, i-demand ko yung pagiging senior ko. Pati sa pagbili ng gamot. Hindi naman, again, pag bumili po kayo ng gamot, kahit wala po kayo yung senior book, Opo, hindi na opo. po hinahanap yon. Dapat. Hindi na po hinahanap. Kung hindi nyo dala yung senior citizens ID nyo po, huwag silang magalit sa inyo. Pakitaan nyo lang po na meron po kayong birthday. Okay? Yun po ang bago ngayon. Hindi sila magde-demand ng, ano bang tawag mo dun sa booklet? Purchase. Purchase booklet. Oo. Hindi na po nila hihingin. Ang importante lang po, tip po sa inyo, i-memorize nyo po yung ID nyo as senior. Kasi yun lang ang kunin nila. Hindi, sa kakunan, sa Sa cellphone. cellphone. Yun ang Pwede. gusto lang nila. Ipapakita. Tama. Yeah. Social na nga, naka-cellphone na yung si Lolang 98 na, 100 years old yan sasabihin niya. So mga ano lang po ito, mga paalala po ito sa ating government, no? I mean sa ating mga nunood ngayon na may mga ganyan tayong mga pribilehiyo, ika nga sabi nga ni Doc Eugene, no? Again, pribilehiyo po ito. Mga di natin alam ito Pwedeng i-deny. Oo. Privilege can be denied. Ganon. Paano kung wala nang pondo, kahit pa balik-baliktarin mo. Mm-mm. Ito yung mga tip na natutunan ko, lalo na kung patapos na yung taon, mauubos na po talaga ang Opo. pondo. Kasi magse-set sila ulit ng panibagong pondo pagka malapit na yung taon. Ibig sabihin, tapos na. Kunyari, December na. I don't expect too much. Yung malasakit, again, it takes more and the most patience you can have. Totoo po yan. Kasi, Grabe po pila dyan. mahaba po yung pila. Marami pong nangangailangan. In fact, hindi lang naman po yung talagang totoong nangangailangan. Marami din po yan may kakayanan, pero they prefer to wait. So, wag kayong magmamadali. Kailangan lamang po sumunod tayo sa proseso. Pero pagka inaabuso na kayo, yung may mga mababait na kababayan natin na kung inaabuso na po kayo, pwede naman po kayong magsabi sa higher authorities. Huwag lang kayong magwala. Sasabihin nyo, naghihintay na po kami dito, sinabihan po kami na ma-avail na po namin ngayong araw na to, sasabihin na naman sa susunod na buwan, baka nasa kabuaang na yung pasyente ko, kamo. Bago ko makuha po yung malasakit fund na ibibigay niyo po sa amin. Pero mas madaling makuha yung gusto nyo sa mahinahong pakiusap. Hindi nila pera yun. Huwag nyo kasi merong sasabihin, bakit ba ayaw nyo bigay? Pera nyo ba yun? Sanay na ako niyan makarinig ng ganyan. Binigyan kayo ng pondo? Asan na yun? Asan yung mga gamot ko? Para bang inuwi mo yung gamot sa bahay mo. Pero sabi ko nga po, makakatulong kayo doon sa empleyado rin kung maayos kayong makipag-usap. Kasi kung gusto nyo, meron diyan evaluation box. Maglagay kayo kung ano yung ayaw nyo for them to improve. Lalo na sa mga, I realize this personally, lalo na yung mga bata-bata. Diba? Sabi nila, iba na yung millennials. Iba yung matanda, maintindihan ka pa niya. Usually
kahit saang sangay ng gobyerno, SSS, GSIS, PhilHealth, Pag-ibig, mas considerate yung alam mong nakakatanda, alam mong matagal na sa kanyang trabaho. Pero yung mga bata dyan, ako, pero hindi naman po lahat. Kasi bago sila na-empleyo, ay meron din naman silang training sa customer service, di ba? Kaya magtyaga-tyaga lang. Kailangan po natin ng tyaga, pasensya, be considerate. Yun. Alright, maraming salamat po sa paalala na yan, Doc Eugene. And also, may tanong po dito si Sir Manuel Valduesa. Good morning po sa bawat isa. Now lang daw po siya nakapag-tune in. Regarding po sa YAKA, paano at saan dapat daw pumunta for membership? Ayan, sige. Depende po kung saan nyo po kung saan po ninyong gustong clinic or ano. Pero ang pinaka ano po niyan doon po sa eGov. Sa eGov po, mag-download po kayo ng app na eGov. Yan po yung pinaka-importante. First step po yan. I'm not that techie, pero pagka ano nyo sa eGov, ibigyan po kung ano yung hihingin nyong information, ibibigay po sa inyo. Kunyari, yakap, intagig. Huwag kayong kung saan nyo gusto. Kasi para bang yung naghahanap ka ng mabilihan ng masarap na pagkain, ano yung pinakamalapit sa'yo? Yun. Ibibigay niya sa'yo. So, yung most accessible to your place, sasabihin niya po sa inyo. Meron pong, I just don't know kasi hindi ko pa nasubukan. Pero sa Katagalan, may Tagalog at may English. Meron ba ganun? Opo. O yun. Kaya kung di kayo nakakaintindi ng Tagalog, di English na po. Pero kung wala naman po kayo, like for example, wala akong cellphone, sir. Yan, cellphone ko lang keypad. Alright. Punta po kayo sa mismong clinic kung saan po merong yakap. Bibigyan po kayo ng form po doon na doon nyo po fill upan. Kung hindi nyo po alam kung saan yung yakap clinic, punta po kayo sa health center po ninyo. Sigurado po alam po nila kung saan po nila Si Sir Manny, ka-area ko yan Pumunta kayo doon sa North Signal. Yun. Malapit po sa inyo po yan. At madali pong hanapin. Yung malaking health center po dyan. Nakakatuwa nga dyan kasi so far as I know, almost complete po doon. Yun. Alright. So, kaya ang kagandahan po niyan nito dun sa pumunta po dito, sila po ang pupunta dito. Dadalhin po nila yung mga doctors nila, dadalhin po nila yung mga gamit po nila dito sa atin. Chinek nga nila yung facilities natin. Sabi, ang laki ng place ninyo, sir. Sabi niya, saan po namin pwedeng lagay dito yung x-ray machine, yung mga ganyan. Kasi nga, dito Kasi mismo meron silang naman pupunta. mobile x-ray machine Opo. kasi. So kung if ever we will avail of that, mag-set ng araw Opo. para pupunta. Pati Talagang magulang. pupunta. Opo. Kung doon po yung form for everybody to enroll, mas mabuti po 'yun. Kasi Opo. ang isa ring kasi ng DOAs ngayon, yung mga healthcare providers ay sila na po ang lalapit sa atin. Yes. So, yan mga advocacies po Yes. na we should appreciate. Tama. Okay. Grabe, no? Grabe yung ng gobyerno ngayon in terms of health. Oo. Kaya maging masustansya at malusog talaga tayo. Huwag nating kumbaga, allotted po yan sa Pilipino, mga kapatid. Allotted po yan sa atin. Just to inform us para maging healthy po talaga ang sambayan ng Pilipino. Kaya i-avail po natin yan. Sabi nga nung doktor na nakausap po, sir, i-avail nyo po ito, sayang. Kaya mas maganda ay maging blessing po kami sa inyo. Yun ang sabi niya. Yun nga po yung isang problema po sa kultura po natin. We should assert our rights and privileges. How? We should know. Meron po tayong pamamaraan. Sa galing na natin po sa SOCMED hanapin nyo rin yun minsan. Makakita nyo po yan. Para pagka nabuksan nyo po yan, di ba, pagka nagbukas kayo ng kahit sa mga, sa Facebook nyo, pagka nag-like kayo, mamaya't maya ba, merong additional information na ibibigay sa inyo di lalo na kayo, na mas magaling na po sa mga SOCMED, ako, Facebook lang alam ko So, if you are interested, sa gobyerno, pwede nyo hanapin po yan. I-google nyo lang po.
Yun. Amen. Maraming salamat. So, Doc, dito muna natin tatapusin yung ating lecture. At least, ang lecture po natin is primarily dito sa patungkol dun sa government natin. Nawala po tayo sa food poisoning. So, Pero alam ko naman naging blessing tayo sa mga kapatid. Dahil pong naging dito. Natulungan po natin pagdating po dito sa mga ang tawag nito, LGUs ba tawag dito, ma'am? LGU, NGA? LGU, local government. Tama. So, kung makakuha po kayo ng kagayan, yung kung pupunta yung mga taga-yakap, pwede po tayong mag-request ng mga literature or brochures Opo. or info drive para kung ano man yung makuha nyo, ay pwede nating i-flash dito sa IP for everybody to know, Yes. those who are interested. Kasi hindi naman lahat sila nanonood. yun lang. Tignan mo, dami nga nagsubaybay. 45 tayo kanina, ma'am. Salamat sa Panginoon. Talaga. Di ba? So, Kaya, sige, si Sir Conrad na po ang bahala dyan. Magbibigay po tayo ng mga info, pamphlets. Meron po yan eh. opo. Meron po. For us to be informed. Para yung mga hindi natin alam, ay, na karapatan pala natin, ay maibibigay po sa inyo. Yan. Alright. So, tutuloy po natin itong mga talakayin po na ito sa mga susunod. Kaya salamat po sa Panginoon at nabigyan tayo ng opportunity para ma-educate tayo patungkol po dyan sa mga pangyayari po na yan. Again, maraming salamat sa lahat na nagsubaybay. If you have any questions, we can go ahead and ask us after the program. Message na lamang po kami, mga kapatid. Again, maraming salamat, Doc Eugene, sa napagandang impormasyon na ito. At least na-educate natin ang ating mga kapatiran patungkol sa mga privilege po na ito sa ating kalusugan. Kaya mas maganda ay ma-avail po natin ito para hindi pa tayo humahantong doon sa ganong klaseng karamdaman. At least na monitor na po natin yung ating kalusugan. Again, sabi nga nila, lahat po ito ay libre para po sa inyo. Okay? So again, maraming salamat at baka may gusto mo nang sabihin ng ating tagapagsalita and also aking co-host for this morning. Sige po, Doc Eugene. Maraming salamat po muli. At palagi nating sinasabi po dito, andito na po yung opportunity for us to know more. So, why not Yes. avail? Ito na po yung binigay ng Panginoon na ministry po namin. We just Amen. want to share kung ano po yung nalalaman po namin. Hindi naman po galing lahat ito sa pinag-aralan namin as a medical, for myself, as a medical doctor. As we go along, we also learn from what we are discussing here in IP. Yung palagi po naming main purpose is to inform, if not to educate those who are listening to us. So at the same time, we learn more about what we are discussing here. So maraming salamat ulit for the privilege and opportunity to be one in IP. Amen, amen. Maraming salamat po, Doc Eugene. Sige po, Ma'am Julie. Oo, gusto ko lang pasalamatan ang Panginoon dahil ang nakita ko ngayong araw na ito as the Spirit lead. Yeah. Oo, hindi na actually doon sa topic eh. Mm-mm. Pero pumunta tayo doon sa mga pinakamahalaga na Opo. kaalaman na pwede nating idagdag sa mga nanonood. At doon ako nagpapasalamat dahil yun nga, yung mga ganyang napaka-simpleng mga katanungan pero kailangan alam din natin yan. At maraming salamat at sa ating guest speaker ngayon. Amen. At talagang ina-update tayo Opo. doon sa mga dapat din nating malaman na mga bagay-bagay lalo na sa ating community. Yes. Yun lang po, maraming salamat at to God be the glory. Ay, sasabihin ko pa naman sana, gagayahin ko rin lahat ng sinasabi sa mga programa. To God be the glory. Sabi nga dito ni Ma'am Marie Criso, nawala po sa topic pero marami naman po kaming information na natutunan ngayong umaga. Yan, sabi ni Sige Ma'am po, Marie. to God be the glory pa rin po. Kaya salamat po sa Panginoon. And also, sabi nga po dito ni Ma'am Linda Quinones, iba talaga ang may alam. Thank you, Yes. IP.
Knowledge is power, sabi niya. Alright, so again, maraming salamat mga kapatid for being with us. Mamaya ay mag-tune in po kayo dyan sa ating The Baptist Lunch, lalong-lalo na yung mga young people po natin ay may maganda po mga pag-uusapan po dyan. Kaya stay tuned in. Mas maganda makapag-tune in po kayo dyan. Lalong-lalo na ngayong bakasyon ay mas maganda may matutunan kayong mga young people. Alright, kaya wag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.